forest dwellers galing sa salitang man, first at banwa o forest, o kaunahang mga taong pumunta o naglakbay sa mga kagubatan. Kilala din sila sa tawag na Kongking dahil sa kanilang kulot na buhok, na galing sa salitang conquesta na ang ibig sabihin ay the conquered ones sa salitang Ingles. Habang sariling dialekto din nila ang gamit nila sa pakikipag-usap nila sa kapwa nila mamanwa. Ngunit, gayon pa man, nakakaya rin nilang magsalita sa wika ng mga taga-ibang bayan. Ayon sa mga antropolohista at arkeolohista, ang mamanwa ay sumusunod sa yapak ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Noong 50,000 taon nang nakalilipas. Ang mamanwa ang pinakamatandang pangkat na naninirahan sa Pilipinas, pangalawa ang mga Aita sa Luzon. Lagalag o sa salitang Ingles ay nomadic. Sila ay lagalag na ang ibig sabihin ay naghahanap ng makakain sa bawat lugar na kanilang napupuntahan. Kaya wala silang permanenteng tahanan. Kumukuha rin sila ng mga orkidya, nuts, ratan, at pulot ang kanilang kinukuha upang maibenta sa bayan. Yun ang kanilang klase ng pamumuhay. At meron din silang kagamitan sa paghuli ng mga hayop sa kagubatan. Pananampalataya at ilang gawain. Ayon sa isang Agustinong misyonaryo, ang mga mamanwa bilang nomadic o mga taong walang idea tungkol sa rehiyon. Yun ang sinasabi nila. Subalit, naniniwala sila sa pinakamataas na magbabaya na kung saan yan ang kanilang sinisimba. Kahit na sinasabi ng ibang mga Agustinong misyonaryo na sila ay nomadic o mga taong walang idea tungkol sa rehiyon. Gayunpaman, naniniwala sila sa magbabaya. Moon prayer. Naniniwala rin sila ang buwan at ang araw ay tahanan ng manlilikha. Kung kaya, kapag kabilugan ng buwan sila ay nananampalataya o napagdidiwatahan na isang uri ng panalangin para sa buong komunidad na pinangungunahan ng tambayon. Ang moon prayer na ito ay isang dasal na pasalita na may kasamang tugtog at sayaw ng mga katutubo. Nagsisimula sila sa pagpapakita ng buwan at matatapos ito sa kadiliman ng gabi ang pagdarasal. Magsisimula sila sa umaga hanggang kumagat na ang dilim. Agricultural na paniniwala at gawain. Ayon pa rin sa manunulat na si Agustino, yung unang nagsabi na ang mga mamanwa ay isang nomadic o mga taong walang alam patungkol sa rehiyon, ayon pa rin sa kanya, ang mga mamanwa ay walang bahay, taniman at kahit na mga kasangkapan. Mga pana at busog at mga panghuli lang ng mga isda ang mayroon sila. Habang ang kanilang pansamantalang tahanan ay gawa lamang sa kahoy at dahon. Nag-aagrikultura rin sila, ngunit kung kaya sila ay lagalag o isang manlalakbay kung kaya naiiwan din nila ito. Kahit na meron na silang sariling kabuhayan, ito ay naiiwan pa rin nila. Habang pag-aasawa. Ang pag-aasawa ng isang mamanwa ay nasa karaniwang edad ng mga mamanwa sa pag-aasawa ay 13 hanggang 16 na taong gulang lamang. O sa salitang Ingles ay 23 years old hanggang 26 years old. Hindi sila nag-aasawa ng kamag-anak. Minsan ang kanilang mga magulang ang
namimili o tinatawag natin ngayon na arranged marriage. Nagpapatulong ang lalaki sa kanyang mga magulang upang mapuntahan ang tahanan ng babae, tinatawag na pamadya. Habang ang mga magulang ng babae ay humihingi ng bogay o bride's price, sa pamamagitan ng kawali, kaldera, pera at iba pa. Tungkol sa ilang paniniwala sa kamatayan. Ang mga mamanwa ay takot mamatay. Para sa kanilang paniniwala, kapag ang isang mamanwa ay namatay, ililibing kaagad nila ito dahil ang ginagawa nila kapag may namatay ay hindi sila umiiyak dahil daw baka magalit ang mga engkanto kapag sila ay umiyak. Kung kaya, ang mamanwa ay hindi umiiyak kapag mayroong namatay at kapag namatay ang isang tao ay hindi na nila ito paglalamayan, hindi kagaya ng mga mansaka. Kaagad nila itong inililibing. At maraming salamat sa pakikinig. Yun lamang po. Muli, ako nga po pala si Yasmin Ansakit.